Good day guys! Ngayon ay pupunta tayo sa SM Lanang dito sa Davao City. Meron kasi akong gagawing simple upgrade dito sa ating Montero Sport. Actually, nakita ko lang ito sa isang group dito sa Facebook. Kaya samahan nyo ko para gawin ang upgrade na ito sa ating Montero Sport. So eto na, sinimula na nga ang ating upgrade dito sa ating kotse. Ipapa-convert ko kasi itong sidings from fabric sidings to leather sidings. Una niyang ang ginawa is binaklas niya yung interior sidings. Tapos dito nakita ko na may mga watermark sa loob at saka may mga kalawang. Sa mga hindi nga pala nakakalam, itong Montero Sport ko ay second hand ko siyang nakuha. At lower variant lang ito ng Montero Sport. Kaya marami akong parts na pinalitan at saka in-upgrade. Ito nga para yung nabaklas niya ng interior sidings. Nilagay niya lang muna sa gilid. At ito naman yung sinimulan niyang trabahuin. Makikita mo talaga kung bihasa na yung tao or lagi niya lang itong ginagawa. Kasi mabilis na siya at sunod-sunod na ang kanyang tinatrabaho. Nakikita nyo, binabaklas niya na ngayon ang fabric. Kasi nakadikit lang naman yan sa isang adhesive cement or rugby. Yan, ginugunting niya para dyan lumapat yung leather. Ito na nga yung nabaklas niya. Nakita nyo, plastic na lang yung natira. At saka natanggal na din yung mga rugby na nakadikit. Ito na nga, sinisimulan niya ng gamitan ng rugby para gawing pang dikit dito sa mga leather na ilalagay niya. So kung napapansin nyo pala guys, ay siya lang mag-isa yung gumagawa nito. Wala siyang kasama. Actually matagal na nga pala akong nag-PPM sa kanya pero hindi kasi sila bakante. Kasi hindi sila taga dito sa Davao. Pumupunta lang sila dito sa Davao City para sa mga naka-reserve na mga customers. Ang brand nga pala ng leather na ginamit niya is Montana. Actually, ni-research ko ito. Maganda nga naman itong brand na ito. Ayan, pinahid na niya ang rugby para dumikit talaga yung leather sa ating sidings. Ayan nga pala yung kulay na pinili ko. Kasi napansin ko parang kakulay lang siya ng plastic sidings natin. Ayan, dinouble coat na niya para mas dumikit talaga lalo yung leather sheet na ginamit niya. At eto na nga, sinimulan niya ng idikit yung leather na kanyang pinahiran ng rugby kanina. Kailangan talaga dito is lapat na lapat para maganda talaga yung kalalabasan ng kanyang pag-install. Nakikita ko naman na magaling naman talaga to si kuya. Kasi nakita ko sa Facebook page niya na marami na din siyang naging kliyente. At satisfied naman sa mga ginagawa niya. Sa mga gusto nga palang magpa-install nito, pwede nyo kong i-PM para isend ko sa inyo ang kanyang Facebook page or Facebook account. Mabait to si kuya, madaling kausap at mabilis din ang kanyang trabaho. Ito naman ay tinitrace niya na yung plastic sidings na pinakita ko kanina sa inyo. Meron din pala siyang dalang foam na para yun yung gawing patungan ng leather sheet. Kung napapansin nyo, dahan-dahan niya talagang nilalagay yung foam na with leather. Ayan na nga, finifit niya ng mabuti para hindi yupi-yupi yung kinalabasan. Kailangan talaga dito is expert ka sa mga ganitong trabaho. Dapat talaga hindi yung yupi-yupi yung kinalabasan or may hangin sa loob. Dapat talaga nakabinat talaga yung leather sheet. Ito na nga, finifit niya ng mabuti bago niya ititrim yung foam at saka leather na gagamitin niya. Ayan, tinitrim niya na
para mas fit talaga at saka maganda yung forma niya. Ito na nga yung sample ng natapos niya. Dino-double check niya pa rin. At ngayon nga ay sinisimulan niya na itong in-install dito sa ating interior sidings. Nakikita nyo, parang nag-iba talaga yung looks niya. Parang naging mas premium yung looks niya ngayon. Ibang-iba doon sa fabric na parang ma-differentiate mo talaga. Kasi yung sa fabric kasi parang ano siya, lower variant talaga yung feel sa ating sasakyan. Iba talagang kinalabasan pag naka-leather talaga yung loob ng interior natin. Ngayon, binabalik niya na yung mga bolt. Ito nga pala yung sa ating sidings. Kung nakikita nyo, mas gumanda talaga yung sidings natin. Parang katulad na siya ng premium variant ng Montero Sport. Actually, unang kita ko pa lang, parang nag-iba talaga yung feel niya at saka looks niya. Mas nagmukha siya nga yung premium variant ng Montero Sport. At hindi ko nga akalain, sa simple na upgrade na ito is maganda talaga yung kalalabasan niya. At saka mag-iiba din yung vibe ng interior natin. At isa nga pala sa benefits ng leather is mas madali siyang linisin kaysa doon sa fabric natin na sidings. At yun talaga yung pinaka-reason ko kaya pinalitan ko ito. Hindi lang sa maganda tignan, kung makikita nyo, tignan nyo. At mabilis din siyang linisin kasi pwedeng punas-punas na lang. At saka pwede ko na rin siyang lagyan ng leather conditioner. Kasi yung fabric, kadalasan kasi pag tumatagal yon, nagkakaroon kasi yun ng amoy. Kasi yung mga pawis na mga galing sa siko natin, pag patong natin dyan, is magkakaroon yun ng foul odor sa loob ng ating interior. Ayan na nga yung resulta ng kanyang trinabaho at in-install niya. Chinek ko naman lahat ng kanyang in-install. Maganda talaga. I think dito ko natatapusin yung vlog ko. At sana natulungan ko kayong mabigyan ng simple na idea para sa enhancement ng ating kotse. Lalong-lalo na dito sa mga naka-lower variant na mga Montero Sport. Till next time, thank you and God bless.